Samantala mga kapuso, tila maila pa rin ang hustisya para sa kaso ng pagpatay kay Ruby Rose Barameda. Ang lumantad na saksi po noon sa krimen na kalaunay bumaliktad sa kanyang testimonya, hindi na po makita. Balita hatid ni Michael Fahati. May 18, 2009 nang lumantad sa publiko at kusang loob na sumuko sa PNP-NCRPO si Manuel Montero. Inilahan ang kanyang partisipasyon sa pagtukot, pagpatay at pagtago sa bangkay ni Ruby Rose Barameda noong March 14, 2007. June 10, 2009, sa lugar na ito na itinuro ni Montero sa isang fish port sa Navotas, naiahon ang kinalalagyan ng bangkay ni Ruby Rose, nakasilid sa isang drum na sinimento at binalutan pa ng container na bakal. Ayon sa sinumpang salaysay ni Montero sa loob ng Camp Bagong Diwa, si Manuel Jimenez Jr., biyanan ni Ruby Rose umano, ang mastermind sa krimen, kabilang ang iba pa. Inuusig daw siya ng kanyang konsensya at nangangamba sa kanyang buhay, kaya siya lumantad at nagpasailalim sa kustodiya ng NCRPO, RPIOU. Itinanggi na ng mga isinasangkot ni Montero ang bintang. Dahil naman sa maisiniwalat ni Montero, nangamba siya para sa kanyang seguridad. Kaya dito sa RPIOU siya nanatili ng mahigit 4 na taon hanggang sa mawala ito nitong March 1, 2013. Kayunman, 4 na araw bago siya mawala, February 25, 2013, binawi niya ang kanyang testimonya sa sulat kamay na affidavit na ito. Wala raw kinalaman si Manuel Jimenez Jr. at iba pang kanyang unang pinangalanan sa nasabing krimen. Ang kanyang dahilan sa pagbaliktad, inuusig daw siya ng kanyang konsensya. Sa programa ng DCWB ni Mike Enriquez, sinabi ni Rochelle Barameda, kapatid ni Ruby Rose, na March 1 din, 2013 ng umaga, bago mawala si Montero, ay nakausap pa niya ito ng personal sa Camp Bagong Diwa. Sa pamamagitan ng DCWB, nakausap din ng pamilya Barameda, si DILG Secretary Mar Rojas. Wala na po doon sa kulungan noong Marso? Napagbigay alam ba sa inyo ito ng mga pulis, Secretary? Hindi natin na alam yan. Pero alamin natin kung ano nangyari. Sa tagal, hindi na ho namin alam kung sino yung lalapitan namin eh. Hindi na ho namin alam kung sino yung pwedeng tumulong sa amin. Yung totoong tutulong ho sa amin. Ayon naman kay Police Inspector Rosalito Sabado, officer on case ni Montero sa detention compound ng RPIOU, bagamat responsibilidad nila ang kaligtasan ni Montero, wala daw commitment order mula sa korte ang pananatili ni Montero sa RPIOU at malaya naman itong nakakagala sa compound. Ilang buwan na rin nilang umanong hinahanap si Montero. Mga 2 team siguro pumunta ng Iloilo, tsaka yung iba naman pumunta ng Bacolod, tsaka yung iba sa Rizal. Meron din daw nagpaabot ng sulat kamay na ito ni Montero na humihingi ng tawad sa ginawa niyang pag-alis sa kampo at wag daw idamay ang mga pulis na nangalaga sa kanya at kanyang pamilya doon at nagpasalamat sa pagkupkop sa kanila. Sarili daw niya itong desisyon. Isang CCTV video rin ang nakapwesto sa gate ng Camp Bagong Diwa ang nagpapakita na pasado alas 10 ng gabi. Nahagip ng kamera ang umano'y kuhang ito ni Montero na papalabas at may dalang backpack. Ayon sa anak ni Montero na si Michelle, ang kanyang ama nga ang nakunan na naglalakad papalabas ng gate. Itinutuloy po ng aming opisina ng RPIOU yung paghahanap sa location po nitong ating pong si Montero. Para at least po, pag nahanap po namin siya, mabigyan na rin po niya ng kasagutan, mabigay na rin po niya kung ano po yung katotohanan para po sa ilulutas nitong kaso po na to. Michael Fahatin, GMA News.